Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Naomi Zara Caliscon mula sa pangkat 10 Charity ang magtatalakay sa inyo ng ika-32 kabanata ng Infidibus. Magsimula tayo sa pagpapakilala ng mga tauhan sa kabanatang ito. Una, Festo. Siya ay isang mag-aaral na palaisip, subalit pesimistiko o laging may natatanaw na kabiguan sa hinaharap ng kawani ng pamahalaang Kastila. Siya rin ang katunggalian ng kapitan. Pangalawa, Tadeo. Isang mag-aaral na hindi nakapasa dahil sa pagiging laging huli sa eskwela. Tatlo, Juanito Pelaez. Siya ay kinagigiliwan ng mga profesor dahil sa kanyang pagiging mapanukso, tuba, ngunit siya ay umaasa sa katalinuhan ng iba. Ika-4, Isagani. Siya ay isang binatang may matayog na kaisipan. Ika-5, Sandoval. Isang Kastilang kawani na salungat sa mga ginagawa ng kanyang mga kababayan. Nagpatuloy ng pag-aaral sa Pilipinas. Ika-6, Basilio. Siya ay isang binatang nakapag-aral ng medisina dahil sa sariling sikap. Ika-7, Makaraig. Siya ay isang mayamang mag-aaral at isa sa pinakamasigasig na nakipaglaban upang makakaroon ng akademya ng wikang Kastila. Ika-8, Paulita Gomez. Ang dating kasintahan ni Isagani na nagtaksil sa kanya dahil sa pagiging aktibo ni Isagani sa akademya. Ika-9, Sino. Isang kutsero na 2 beses nahuli ng Guardia Civil bago mag-Noche Buena dahil wala siyang maipakita na sedula. Ika-10, Simon. Siya ay isang mayamang mag-aalahas, pinagkamalang Indyong Ingles, Amerikano, Portuges at Kardinal Manuel. Ika-11, Benzairo. Isang manunulat at isang mamahayag. At ang huli, ang Kapitan General. Siya ang pinakamataas na pinuno ng bayan, sago ng Espanya, at siya rin ang malapit na kaibigan ni Simon. Sa pagpapalalim ng ating kaalaman sa bokabularyong Pilipino, narito ang mga talasalitaan na ating makikita sa kabanatang ito. Una, palugid, na ang ibig sabihin ay pagpapaurong ng kaso. Ikalawa, hukol, na ang ibig sabihin ay tagahatol. Ikatlo, mabinbin. Ang ibig sabihin nito ay maantay. Ika-4, pagsalakay, na ang ibig sabihin ay pagsugod. At ang huli ay talumpati, na ang ibig sabihin ay panayam. Dumako naman tayo sa buod ng kabanata ika-32, ang bunga ng mga paskin. Nagbago ang mukha ng edukasyon sa bayan ng San Diego dahil sa nangyaring pagpapaskil o pagpapaskin. Halos wala ng mga magulang ang nagpapaaral ng kanilang mga anak, habang bihira naman ang mga nakakapasa sa mga pagsusulit. Kabilang sa mga hindi pinalad na makapasa ay sina Makaraig, Juanito Pelaez, Pecson at Tadeo. Natuwa pa si Tadeo na hindi siya nakapasa at sinunog pa ang mga libro. Nagmadali namang pumunta ng Europa si Makaraig, habang si Juanito naman ay kasama ang ama nito sa kanilang negosyo. Samantalang sina Isagani at Sandoval naman ay pinalad makapasa, habang si Basilio naman ay wala pang pagsusulit dahil nasa kulungan pa ito. Nabalitaan na rin ni Basilio ang nangyari kay Huli at ang nawawalang si Tandang Zelo dahil kay Sinong na tanging dumadalaw sa kanya sa kulungan. Napabalita rin ikakasal na si Juanito kay Paulita. Dahil doon ay magkakaroon umano ng isang piging na inaabangan na ng mga tao. Ito ang unang malaking pagtitipon matapos lumaganap ang takot sa kanilang bayan. Bago tayo magwakas, ito ang aral ng kabanata, ika-32. Dahil sa paninira ng mga nasa kapangyarihan sa isang institusyon o sa mga gawain, nawawala ang
kredibilidad nito at ang katotohanan na nais lamang ng mga ito ay ang mapabuti, makatulong at mapaayos ang kalagayan ng kapwa. Muli, ako si Naomi Zaida Faliscon. Umaasa ako may natutunan kayo sa aking tinalakay. Salamat.